Greetings po mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, I would like to express my appreciation doon po sa ating mga subscribers, mga sharers, mga followers po natin, no? At sa mga likers po natin, mga supporters po natin sa ating YouTube channel at ganoon na rin po sa ating Facebook account po natin. Bago lang po ang account nito, so paki-spread po ang news nito pang sa ganoon mas marami po tayong ma-reach out, no? Sa mga kababayan po natin, no? At sila din po ay may matutunan sa mga pinag-usapan po natin kasi ang ating pong mantra, di ba? Lamang na nga ang may alam sa batas. All right. So, sa hindi na pa po nakapag-subscribe at if you find our videos interesting and informative, is pwede po makahirit po sa inyo, no? Ng isa pong subscribe, share, and like po, and pakipalo po, no? So that kahit paano mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po natin tayo ng legal na kaalaman, informasyon sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no? Or acquaintances ninyo, no? At upang sila din, no? Sabi nga natin ay makikinabang din sila, no? Sa ating mga pinag-usapan. At sila din ay, yun nga, madamay po natin, no? Na sa ating mantra na mapasakop natin sila na sa ating advokasya na lamang na ang may alam sa batas. All right? Maraming salamat. Okay, let us now proceed, no? Dito po sa ating topic, no, sa episode na to. Ang topic po natin ay may kinalaman po, no, doon sa property na namana po, no, pinagkaloob ng kanyang lolo, no? And then yun nga, meron siyang asawa, and unfortunately ay nagkahiwalay na daw sila ng asawa niya. Ngayon ang tanong niya ay, meron bang karapatan na maghabol si asawa doon sa namanang property o naibigay ng kanyang lolo? Okay? So yan po ay padala po sa atin ng ating sender na si at Rival Senator Dasi 11. Alright? So ganito yun. So ganito yan, tulad ng ating sinasabi, no? As a rule, yung po mga naman ng property po, no? Lalo na kung kayo ay kinasal, no? After or before the effectivity of the Family Code noong August 3, 1988, ito po ay may tuturing na paraphernal property o exclusive capital, no, ng ah, ng ah, ng ng spouse. So hindi po ito mapasama doon sa kanilang conjugal or community property. Okay? Ganon din pag nakasal kayo during the time na effective na ang family code, no? Noong August 3, 1988 at nakatanggap kayo ng mana tulad nito, ay hindi rin ito maging bahagi ng inyong absolute community property at ito ay magiging exclusive property po ninyo. So sa mga katuwid, dahil ito exclusive property ninyo, ay pwede po ninyong i-dispose ito, pwede po ninyong ibenta ito, isanla ito, na hindi po kailangan pang ang consent ng inyong asawa. Okay? Kasi hindi naman to bahagi ng inyong conjugal property. Okay? However, ito lang po tatandaan natin, huwag naman pong ilapit. Pag kayo'y nawala na o pumanaw, okay? Tandaan po natin na kahit ito'y hindi maging bahagi ng inyong absolute community property or conjugal property, the fact that yung married po kayo at hindi naman po na-annulled ang inyong marriage at hindi kayo nagkaroon ng legal separation, okay? Ang inyong asawa, kahit gaano na po kayo katagal na hiwalay, ay may tuturing pa rin siyang isang surviving spouse. At dahil siya ay may tuturing surviving spouse, entitled pa rin po siya na magmana mula po sa iyong mga naiwang ararian, kasama na po ang namanang property na galing sa inyong lolo. Okay, liwanagin lang po natin, habang buhay po kayo, pwede nyo i-dispose yung exclusive property na yan, excluded property na yan, na hindi na kailangan pa ang consent, written consent ng inyong asawa. However, kung wala pa kayong legal separation, hindi pa annul ng inyong marriage, pag kayo'y knock-on-wood, pag kayo'y pumanaw, okay? Tandaan natin, ang surviving spouse, kasama ng inyong anak, ay may tuturing pa rin compulsory heirs at therefore entitled po silang magmana po, no, sa anumang ari-arian na naiwan ng isang pumanaw.
Although hindi ito magiging bahagi ng conjugal or community property, ito po ay ang hatian po dito would be equal sharing po ng inyong anak at gano'n din po ang inyong surviving spouse. Okay? So, I hope nasagot po natin, no, ang katanungan ni a rival senator, the CEC11. Hanggang dito na muna tayo, no? And I hope to see you again, no, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.